Good morning, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Biyernes. It's Friday. At ngayon po sa ating devotion, sa ating God's Morning, tayo po ay muli ay tutungo sa New Testament. No? Dito po ay mula sa Luke 1 verse 49. Katulad po ng nakasulat din sa bandang itaas, ay ang ating pong title ngayon ay pinamagatang The Holiness of a Merciful God. At muli sa ating panimula at ating pagbabasa ng talata, tayo po ay muling sasamahan ng aking partner. At tayo po ay pangungunahan sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa Luke 1 verse 49. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, siya'y banal. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. We honor you. We glorify you, Father. Maraming salamat, O Diyos, sa pagkakataong ibinigay mo sa amin upang kami ay kumain spiritually, Panginoon. At alam po namin, O Diyos, hindi po namin ito maunawaan kung hindi mo po i-reveal sa amin ang mga salita na aming pag-aaralan ngayong umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na paggabay, pagbe-bless mo sa bawat isa sa amin. At nawa itong aming kakainin spiritual, Panginoon, ay aming maisapamuhay, at amin ring ma-share sa iba, sa kapwa namin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa patuloy mo po kami bigyan ng inyong banal na espiritu. Gabayan niyo po kami sa aming mga pang-araw-araw na gagawin, O Lord. Pangunahan mo po ang bawat isa sa amin upang magampanan namin ang aming mga trabaho na naayon sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy niyong pagbibigay sa amin ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Maraming salamat po. Ang lahat po ng ito ay aming tinataas sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. At muli basahin natin sa Amplified Version. Sabi po dun sa talata, For he who is mighty has done great things for me, and holy his name. Sabi nga, to be worshipped in his purity, majesty, and glory. Doon po siya umiikot, isang papuri. At kung atin pong sasaliksikin at alamin po natin yung pinagmulan po ng talatang yan po ay bahagi ng tinatawag na Magnificat. Yung pong Magnificat ay isang awitin ng pagsamba. Higit pa yan sa pananalangin, papuri. Na sabi nga ay isang awit na mula kay Mary, ang ina ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi nga ng ito po ay nangyari nung siya po ay dinalaw ng kanyang pinsan na si Elizabeth. Si Elizabeth po yung nanay ni John the Baptist. Siya po yun. That yan po ay mababasa natin doon sa Luke 1 verse 46 hanggang 55. After malaman po niyang siya ay, sabi nga, ay magiging ina ng ating Mesaya, tila napasigaw siya sa ating Panginoon Diyos sa sobrang kagalakan. Alam niyo, parang talagang yung galak na galak siya. At ito'y patotoo ng karakter ng ating Panginoon Diyos. Na ang kanyang kabanalan o yung tinatawag nating holiness at kagandahang loob o yung mercy ay, sabi nga, ay nagtutugma sa plano ng ating Panginoon Diyos para sa sangkatauhan. Dito po sa ating tinatalakay ngayon. Sino nga ba si Mary? Si Mary ay isang ordinaryong babae
na pinili ng Diyos, no? Si Mary po ay isang bata, mahirap, at sabi nga ay single, no? At na taga Nazareth, no? Yan po ang karakter, no, ni Mary, no? Culturally, ano po, ang pagbubuntis niya ay isang masasabi nga po nating skandal. Paano ka magbubuntis ikaw ay birhen, no? Paano mo dadalhin ang anak ng Diyos ikaw ay mahirap lang, no? Parang ganun, ano. Yan ang mga controversial diyan, ano, na nakikita natin na hindi kayang paniwalaan ng tao, no? Pero dito po sa puntong ito, kung atin pong pagtutuunan ng pansin, no, ganun pa man ang sitwasyon ni Mary, ginamit siya ng Diyos, no? At ginamit ng Diyos ang weakness na ito, yung sinabi nating bagamat siya ay bata, bagamat siya ay mahirap, bagamat siya ay single, ginamit niya yung kahinaan na yun para ipakita ng ating Panginoon Diyos ang kanyang kapangyarihan. Sabi nga dun sa 1 Corinthians 1 verse 27. 1 Corinthians 1 verse 27. Sabi po dito ay, subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong at pinili niya ang mga naturingang mahina upang hiyain ang malalakas. Grabe yan, ano? Yan po yung dahilan ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga, doon pa lang siguro alam na natin kung ano yung moral lesson ng kontekstong ito. Ano ho? Dito makikita po natin yung pagiging yung sovereign choice ng ating Panginoon Diyos, yung pagpili niya, hindi niya pinipili ang mga mayayaman o may mga posisyon, no? Kundi ang mga humble at nagtitiwala sa Kanya, no? Balikan po natin yung talata doon sa verse 48, doon sa Luke 1, verse 48. Luke 1, 48. 48. Sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin, mula ngayon sa lahat ng tao'y tawagin akong mapalad. Amen. So, yan po yan, oh. Yan yung sovereign, no, choice ng Diyos, no, nasa buhay natin kapag ating naranasan, naramdaman ang tawag ng ating Panginoon, ang misyon na ipinagkakalob sa atin ng Panginoon, mararanasan din natin hindi ang pagkaaba sa mga bagay, kundi masabi natin, we are blessed, no? Na ano pa man ang sitwasyon na meron tayo, dahil kasama natin ang Panginoon Diyos, nararanasan natin ito sa ating buhay. Balikan natin yung Magnificat, no? Sabi nga, ano nga ba itong Magnificat na ito at sa awit na ito? Ito po ay higit sa personal na masasabi nating testimony. Sa kanyang awit o sa awit ni Mary, hindi lang sarili niya ang pinuri niya. Pansin po doon sa talatang verse 50 naman, no? Talon tayo, Luke 1 verse 50. Sa kanyang kahabagan ay parang sa mga tao at sa lahat ng salinlahi may takot sa kanya. Okay. So, yan po yun, ano? Sabi nga doon ay isa po itong awit ng ating Panginoon Diyos. Sabi doon sa ibang translation o sa ibang pagkaka-explain, no? Sabi niya, binabaha ng awa ng Diyos ang mga may takot sa Kanya. Grabe, ano? Binababaha ng awa ng Diyos yan. Yan yung sinasabing pagpapala ng Panginoon Diyos. Sabi nga, this is, masasabi natin itong verse 50 ay isang prophetic declaration, ano ho, tungkol sa pagbabaligtad ng Diyos sa mundo. No, paano yan itinuwis? No, kahapon pag-aralan po namin yung sa Hebrews 9, ano, pinakita doon what is the difference of Old and New Testament at yung tabernacle, ano, what is the significant ng holy place at ng Holy of Holies sa buhay natin bilang isang mga Kristiyano. At
pinatungkulan doon yung katungkulan ng kung paano ang banal na, ang Lumang Testamento, the Old Testament, ang istorya na yon ay nakaugnay sa buhay natin ngayon. Kung paano natin tingnan, sambahin ang ating Panginoon Diyos at purihin ang ating Panginoon Diyos. Na ito ay kalintulad nito ating pinag-aaralan ngayon dito sa Magnificat. Sabi nga po, no, na dito pinakita rin po doon sa, wag na po natin basahin, i-summarize ko na lang po doon sa verse 52 ng Luke 1. Sabi nga doon, binababa ang mga mapagmataas. Doon sa verse 53, sinabi naman doon, pinupuno ng mabubuting bagay ang mga nagugutom. Yan ang kapangyarihan ng Diyos. Sa verse 55 naman, sabi nga doon, tinutupad ang pangako ng ating Panginoon Diyos kay Abraham. Sabi nga, we are Abraham's seed. Tayo po ay Abraham's seed. Bilang mga hintil, dahil tayo ay hindi naman mga Hudyo, tayo ay kabilang sa pangako ng ating ni Abraham na siyang ating kinalalagyan ngayon, na siyang ating kinatatayuan ngayon. At ito ay dahil sa pagpapala ng pagtanggap natin sa kabutihan at sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Ang pagtanggap natin na siya ay Panginoon at tagapagligtas, siya mismo nangako na ang sino mang naniwala na nampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Luke 1:49 na ating tinatalakay ngayon ay centered ng dalawang katotohanan. Dito po sa dalawang katotohanan na ito, pinangungusapan po nito ang una, that ito yung great things, no? O yung sinasabi nga natin ng mga himala at biyaya, na kung tayo ay maniniwala at mananampalataya sa Panginoon, ayon sa pagkatawag sa atin, mararanasan po natin ito. The great things, no? Na ginawa ng ating Panginoon Diyos para sa ating lahat. Sabi nga niya doon, kanyang mga anak. And that is the title na ibinigay sa atin ng Panginoon. Once na tinanggap natin ang ating Panginoon Jesucristo bilang ating Panginoon tagapagligtas, inako niya tayong mga anak. May ng Panginoon Diyos, tayo hindi naalipin, kundi kanyang mga anak. Kalawa, sabi nga doon, holy is His name. Ang kanyang kabanalan, ang dahilan kung bakit karapat dapat siyang sambahin. Kaya nga sa ating pagpupuri, pasasalamat sa Panginoon, kahapon kagabi na pag-aralan namin, no, na dapat pag nanalangin ka, talagang intense sa panalangin mo sa Panginoon. Ibig sabihin, yung puso mo ay nakatutok sa Panginoon. Hindi yung parang sinasambit mo lang. Bakit? Sabi, ang kabanal-banalan ay ibinigay na sa atin ng Panginoon. Simula nang namatay ang ating Panginoon, the place of holies ay ibinigay sa atin ng Panginoon na pag tayo ay nanalangin, ang presensyang ito ay natatanggap natin. Yan yung kabanal-banalan, lugar ng kabanal-banalan. Saan yun? Sa ating puso. Kapag tayo ay nanalangin, sampayin natin siya sa espiritu ng katotohanan. Purihin natin siya. Na pag kinakausap natin ating Panginoon, o tayo ay umaaten sa mga katulad ng gawain na ito, itaas natin siya sa ating buhay. Itaas natin siya sa gawain. Ano pa man ang misyon, ano pa man ang ginagawa at pinagagawa sa atin ng Panginoon, siya ang dapat maitaas. Kaya nga, di ba? None of me or none of us, all of Him. Siya ang kailangan maitaas, makita sa ating buhay. Sabi nga, ang great things na ginawa ng Diyos kay Mary ay hindi lang para sa Kanya, para ito sa lahat ng tao. At ang ating Panginoong Hesus, ang ultimate proof ng holiness at mercy ng Diyos. Si Jesus ay perpektong walang kasalanan. Sabi nga doon sa 1 Peter 2 verse 22. Hindi siya gumagawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Amen. Yan po yun. Siya ay, sabi nga, dahil ang ating Panginoong Hesus ay banal, no? Siya rin po ay merciful.
Siya ang sacrificial lamb na nag-alis ng kasalanan ng mundo. Bagamat Diyos siya, pinili niyang maging sacrifice, no? O maging handog, maging high priest natin upang tayo ay makapasok sa kabanal-banalan, upang hindi na tayo mag-antay na 1 taon at magwisik-wisik ng dugo. John 1 verse 29. Kinabukasan, nakita ni Juan na si Jesus ay lumapit sa kanya. Kaya't sinabi niya, "Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." It's a declaration na nagpakita through John the Baptist. By the time na magkita sila sa ilog, at ipinakita sa kanya ng banal na Espiritu, ang daming naniniwala nun kay John the Baptist dahil sa kanyang mga pagpapatunay. Subalit mismo ang taong ito, dahil sa presensya ng ating Panginoon Diyos, sabi nga, at sa banal na Espiritu, ay nakita niya ang glory niyon. Kaya nga sabi, ang awit ni Mary, no, dito sa Magnificat ay preview ng gospel, no, na ang Diyos na banal, pero nagpapakumbaba siya para iligtas ang makasalanan. Ganun niya tinuwis, no? Kasi doon sa Old Testament, talagang puro digmaan, no? Makikita natin. Ginagapi niya, pumapatay siya ng mga kaaway ng mga Israel. Dito, iba. Ang gusto niya ay iligtas ang lahat. Kakaiba, no? At hindi po yung sinasabi na babaguhin niya ang prinsipyo ng mundo. At yan yung prinsipyo na ating pinanghahawakan niya. Kaya nga po ito nagpapaalala sa atin na, sabi nga po, bilang tayong mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, bilang mga born again, bilang mga Kristiyano, no? Ito po yung nagpapaalala sa atin na una, God's holiness demands worship. Sabi nga po, hindi tayo pwedeng magpanggap o magsinungaling sa Kanya. Pero dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo, pwede tayong lumapit sa Kanyang trono. Sabi nga doon sa Hebrews 4 verse 16. Kaya't huwag kayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Yan. Sabi nga, anuman ang desisyon na ating pupuntahan, dapat nandyan yung kapayapaan. Excuse me po. Dapat nandyan po yung kapayapaan. Andyan yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon Diyos upang tayo ay pumasok sa kapahingahan ng Diyos. Ikalawa, God's mercy invites transformation. No? Kung talagang tayo ay nasa ating Panginoon Diyos o tinatanggap natin ang awa ng Panginoon Diyos, nakikita po yung transformation. Nababago po tayo niyan o binabago tayo niyan. Tulad ni Mary, tayo tinawag para sa isang misyon. Ipinahayag ang kalooban ng Diyos at kadakilaan ng Diyos sa mundong ito. Sabi nga sa Matthew 5 verse 16, Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Kaya nga po tayo ay, sabi nga ay binago, na bagong nilalang. Ibig sabihin, kailangan po nating ipakita ito sa mundo ito. Kung paano tayo binago ng Diyos. Kaya ngayon, nagiging testimony, nagiging pasasalamat, o awit ng pagsamba, o sinasabing Magnificat, no? Na dahil sa kabutihan ng Panginoon Diyos, napaawit ka sa tuwa. Napatalon ka sa galak, no? Dahil ramdam mo ang kabutihan ng Diyos. Tanong, kung ang Diyos ay makapangyarihan at banal, bakit niya tayo liligtas? Di ba tayo makasalanan? At siya ay galit sa makasalanan. Pero bakit niya tayo niligtas? Dahil ang kanyang kabanalan ay hindi lang tungkol sa paghatol. Tungkol din ito sa pag-ibig.
Sabi nga sa John 3 verse 16. Sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang popular verse na ating inahawakan. At yan din ang dahilan kung bakit very popular siya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Sa halip na wasakin tayo ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, para ba pag nagkasala ka, patay, alis diyan. No? Pero pinili niyang i-rescue tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus ang nawasak. Ang ating Panginoong Hesus ang nasaktan. Ang ating Panginoong Hesus ang nagdusa sa lahat ng ating karumihan, sa lahat ng baluktot nating katuwiran, sa lahat ng kakitidan ng ating mga utak. Kaya nga po, ang mensahe ng Luke 1:49 o yung gospel na ito, sabi nga po, ito ay nagpapakita na ang Diyos na gumawa ng imposible para sa kanyang mga anak. Yan po yung ginawa ng Panginoon. Ginawa niyang imposible ay ginawa niyang posible ang imposible. Kaya nga, moral lesson natin para dito sa ating talakayan. Una, magpakumbaba sa harapan ng kabanalan ng Diyos. Ang pagkilala po ni Maria sa kabanalan ng pangalan ng ating Panginoon Diyos dito sa Luke 1:49 ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pagsamba ay nagsisimula sa pagkilala sa kadakilaan at kadalisayan ng ating Panginoon Diyos. Sa panahon ngayon po na puno ng pagmamataas at pagpapahalaga sa sariling karapatan, no? Inaanyayahan po tayo ng ating Panginoon Diyos na una, iwan ang pagkakunwari. Alisin po natin yung pagkakunwari. Hindi tayo maaring magsinungaling o magpanggap sa harapan ng Diyos. Sabi nga sa atin ng Hebrews 4 verse 13. Walang makakapagtago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo mananagot. Amen. Iniisip pa lang natin, pinaplano pa lang natin. Alam na ng Diyos. Kaya nga sa buhay natin bilang isang mga tao, maging aral sa atin. No? Sabi nga, kung ikaw ay naloko na isang beses, huwag ka na magpaloko na ikalawa. Ganun lang po yun. Kilalanin ang autoridad ng ating Panginoon Diyos. Tulad ni Maria, dapat nating ituring ang Diyos bilang makapangyarihan na nagpapasakop sa ating mga plano sa kanyang kalooban. Binanggit din po natin at binasa natin yung kanina doon sa Luke 1 verse 38. No, yan po yan. Sa ikalawang bahagi, no, yung una, sabi nga po doon, balikan lang natin, magpakumbaba sa harapan ng kabanalan ng ating Panginoon Diyos. Ikalawa, manalig po tayo sa kagandahang loob ng Diyos sa gitna ng kawalan. Kasi kung meron, madaling purihin ng Diyos. Pero yung tayo ay tila parang walang-wala, ang hirap purihin ng Diyos. Tama? Ang hirap sumamba sa Panginoon. Parang sumasamba ka lang pag okay ka. Pero pag hindi ka okay, no? Ang hirap. Sabi nga, ng pelikula ng binanggit mo dati, yung it's okay to be not okay. It's okay not to be okay, but it's not okay to stay that way. It's not okay to stay that way. Ang ganda na, no? Pero palitan natin, no? Sabi nga doon, always pray even if it's not okay. No? Yun. At lagi tayong manatili sa presensya ng Diyos. Ayon po sa Magnificat, alam na natin ibig sabihin ng Magnificat, ito yung papuri at pasasalamat sa Diyos. Nang higit pa, no? Sabihin ko, imbis na ikay mananalangin lang, napaawit ka na sa saya.
Di ba, mapapansin natin yung tuwan-tuwa, no? Bakit? Dahil sa sobrang saya, no? Hindi na lang niya kayang ikwento, pero masaya na siya, no? Yun po yun. Ganun po ang naramdaman ni Maria noong napakinggan niya yung balita at naranasan niya yung presensya na yun, no? Sabi nga doon sa Luke 1 verse 53, ano ho? Luke 1 verse 53. 53? Kaya, taas lang yan. Ito. 53. Pinapasagana niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalad. Pinapaalis ng walang dalang anuman ang mga mayayaman. Amen. Okay. So, yan po. Sabi nga, kanyang pinagkakalooban ng mabuting bagay ang mga nagugutom. Sabi nga po doon, ito'y nagpapaalala po sa atin na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. No? Na kahit sa mga sitwasyon, tila walang solusyon. Sabi nga, gaya ng kahirapan, kawalan ng hustisya, o pandemya. No po, ang ating Panginoon Diyos ay nandyan. Siya ay kumikilos para sa ikabubuti ng bawat nagtitiwala sa Kanya. Kaya nga po, di ba, lagi nating paalala sa atin ng Romans 8 verse 28, ano? Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen. All things works together for good, sabi doon. No. At yan ano pa man ang pangyayari sa ating buhay, lagi nating isipin, hindi yan pahihintulot ng Diyos kung walang plano ang Diyos. At ang kailangan natin, in spite of everything, no, kailangan natin ng faith, pananampalataya. O kailangan natin ng trust, tiwala sa Panginoon. Sabi nga, ibig sabihin ng faith, forward all issues to heaven. No? Kaya diyan, patuloy po tayong antayin natin, no, na sa gitna ng bagay na yan, antayin po natin ang himala ng Diyos. Yung mga tila hindi na natin alam kung ano ang solusyon, tingnan natin kung anong gagawin ng Diyos. Yung parang tila ba, parang kahit na sa tingin natin parang bumabagyo, kumikidlat, umuulan, at dahil alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos, no? Titila yan. Titigil yan. Bakit? Hindi pwedeng hadlangan ng sitwasyon natin ang plano ng Diyos sa buhay natin. At naitataas ang pangalan ng Diyos sa bawat kilos at pangyayari sa buhay natin. Kung tayo magiging sensitive lang sa pagkilos ng Diyos. Tulad nga ng ginawa ng ating Panginoon Diyos kay Maria. Gumawa ang Diyos ng dakilang bagay sa buhay ng ordinaryong tao. Kanina, di ba, napag-aralan natin na si Maria ay bata, si Maria ay single, walang experience, si Maria ay mahirap, pero pinili siya ng Diyos. Kaya nga po, sa 3 puntos natin, sa ating moral lesson, ipaglaban po natin ang hustisyang panlipunan. Ang Magnificat ay hindi lang personal na awit. No? Ito po ay isang, sabi nga ay prophetic, o sa Tagalog nito ay prophetikong panawagan para sa pagbabago ng lipunan. Kaya nga po sa tuwing nagbabahagi tayo ng salita ng Panginoon Diyos, ito ay nakaayon sa salita ng Panginoon Diyos kung paano tayo natin maibahagi ito. Meron tayong responsibilidad sa lipunan. Hindi pwedeng sundin lang natin kung ano ang sinasabi ng lipunan ito. Umayon. No, lamang tayo. Sabihin natin ang katotohanan. Maaring hindi natin kayang baguhin ang sistema ng mundo. Pero pwede nating tayuan kung ano ang salita ng Diyos sa buhay natin. Sabi nga doon, babaan natin ang mataas. Dahil bakit? Tinutuligsa po ng Diyos ang mga abusado sa kapangyarihan at mapagmalabis sa kayamanan. Luke 1 verse 51 and 52. Ipinapakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig
Nilito niya ang kanyang mga palalong isip. 52. Tinanggal sa kanilang luklukan ang mga kapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Amen. Yan yung sila very popular. Ang nagmamataas ay binababa. At ang nagpapababa ay tinataas. No? Sabi nga doon, tinataas ang mga inaapi. Bilang mga Kristiyano, tayo tinawag na maging boses ng mga walang boses. No? At aktibong lumaban sa kawalan ng pagkakapantay-pantay. Kaya ako may kaguluhan, hanapin natin yung katwiran ng Diyos. Sabi nga ng Mika 6 verse 8. No? Mika? Ano yan? Saan lugar? Lampas ka na. Mika? 6:8. Tinuturo na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ng iyong kapwa at buong papakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Amen. Sabi nga, mahalin mo yung kapwa ko. Pakumbaba ka sa Panginoon Diyos. Paano kung di ka minamahal ng kapwa mo? At least minahal mo siya. At least naging totoo ka sa Kanya. At least ginawa mo yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon Diyos. Minsan, ang love is unfair. Kasi, sabi nga, if you love Him, kinakailangan mahalin ka rin. Pero the word is not like that. Kahit mahalin mo yung tao, hindi mo masasabing mamahalin ka rin niya. It's a blessing kung mamahalin ka rin niya. It's a blessing kung re-respetuhin ka rin niya. Dahil most of people, kilala ka lang niya pag may kailangan ka. May kailangan sila sa'yo. Masakit na katotohanan, pero hindi yan sa Panginoon Diyos. Dahil kung totoo kang umiibig sa Panginoon Diyos, tanggap mo yan. Dahil ang pagmamahal ay isang biyaya na kahit hindi ka minamahal, pinili mo pa rin mahalin sila. Ganun ang Diyos sa buhay natin. Na kahit tila ang regalong ito ay halos ipagduldulan na ng Diyos, marami pa rin hindi nakakakita. Marami pa rin hindi tumatanggap. Ika-4, mabuhay po tayo ng may walang hanggang humpay na pasasalamat sa Diyos. Ang lahat ng bagay ay pasasalamat sa Diyos. Ang paulit na ulit, sabi nga paulit-ulit, ulit talaga. No? Ang paulit-ulit na pagdakila, no? Na nakita po natin dito kay Maria sa ating Panginoon Diyos. No, sabi niya doon sa awit, diba? Pinupuri ng aking kaluluwa ang Panginoon. Hindi ko alam kung anong tono ni Maria noon, pero dahil sa magaling na mga awit yan, dahil sa galing po siya sa lahi ni David, ay siguro napakaganda ng boses niya, ang tinig niya. Ito po ay modelo ng pamumuhay, ng puno ng gratitude. No? Sabi nga po, kung tayo ay naandyan tayo ay pinananahanan ng walang hanggang pasasalamat sa Panginoon Diyos, dito po makikilala natin ang biyaya, no, ng Diyos sa ating araw-araw. No? Sabi nga sa bawat araw, instead na tingnan natin kung ano yung wala sa atin, kulang sa atin, no? Kilalanin natin, no? Lord, salamat at sa araw na ito, hindi pa rin nagkulang. Sapat pa rin ang aking buhay na ito.
Kahit na sa mga simpleng bagay, gaya ng pagkain, kalusugan, o pamilya, lahat po ito ay regalo ng Diyos. Sabi nga sa atin ng James 1 verse 17. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Amen. So, hindi siya kayang baguhin ang sitwasyon. No? Na dahil sa parang tila mas maganda yung TV ng kapitbahay, kotse ng kapitbahay, magbabago ka na. No? Parang yung kwento mo dati, di ba? Nakita sa kapitbahay may tricycle. Ang ginawa, bumili ng jeep. Nagpabili sa asawa. Nagpabili sa asawa. Ay, TV muna, TV. Parang 50 inch. Ang ginawa, bumili ng 100 inch, no? Nakakita ng tricycle. Nagpabili sa asawa ng jeep, no? At nung nabalitaan niyang nabangga ng tricycle, ay siguro hindi na nakatiis yung asawa. Ba't hindi ka magpabangga sa truck? Biro lamang po, no? Pero sabi nga, ang inggit ay lason sa isipan natin. Ano po ibig natin sabihin? Lagi po natin tandaan, sa buhay natin, laging sapat ang Diyos. Kung ang isang tao ay napagkalooban ng magandang bagay, rejoice with them. No, makigalak tayo sa lahat ng kabutihan ng Diyos. Bakit? Kasi yun po ating katungkulan. Hindi po inggit. No? Kundi ilagak po natin na yung victory ng bawat tao sa paligid natin ay pagkilos ng Diyos. Tingnan mo nga naman, napakabuti ng Diyos. Yun po ang dapat na lagi nating nasasabi. At yun po yung pagkilala ng biyaya ng Diyos sa araw-araw. Sabi nga, ibahagi po natin yung testimony natin. O yung testimony niya. Tulad ni Maria, no? Huwag magsawang ibahagi sa mga tao, sa ibang tao, ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Sabi nga sa atin sa awit 145, verse 4 hanggang 7. Sa alinmang lahi ang iyong ginagawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. 5. Ang karangalan mo at kadakila ay ipapamalita at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. 6. Ang mga gawa mong makapangyarihan ay ipamamalita. Sa lahat ng tao'y aking sasabihin, ikaw ay dakila. 7. Ihahayag nila ang lahat ng iyong kabutihan, aawitin nila ng may kagalakan ang iyong katwiran. Amen. So, ganda po nun, na nagpapakita po na sa ating mga testimony, dapat nakikita po natin o nakikita ng mundong ito na ito ay liwanag na nagmumula sa Diyos. Hindi pagpapasikat lang para sa sarili, kundi pakita natin na niluluwalhati natin ng Diyos sa bawat biyaya na ating natatanggap. Gaano man ito kaliit o sa ating paningin, gaano man ito kalaki. Sabi nga po, ang basihan ng laki o liit ay wala pong, sabi natin, there's no bearing, parang walang kwenta. Dahil ang maliit sa iyo, maaring malaki na yan sa ibang tao. At ang malaki naman sa iyo, maaring maliit lang yan sa ibang tao. Ikahuli, maglingkod ng may misyon. Hindi naglingkod tayo dahil inutusan lamang tayo. Kundi gawin natin itong misyon. Pag misyon natin yan, talagang ibubuhos natin ang lahat para dyan. Kaya nga po ang pagtawag dito kay Maria bilang inang nagdalang tao ng Mesaya ay nagpapakita na ang bawat Kristiyano ay may misyon. Ano po yon? Una, maging liwanag sa dilim. Sa panahon ng fake news, kasakiman, at moral na pagkabulok, tayo ay tinawag na asin at ilaw ng mundong ito. Lagi natin nababasa yan at binasa na rin kanina natin mula dyan sa Mateo 5:13-16. At huwag na natin basahin. Ano pa? Ipangaral po natin ang Ebanghelyo. Pangaral po natin ang salita ng Panginoon Diyos. Kaya ba nating ibahagi yung mga napag-aaralan natin sa ibang tao? Simulan natin sa ating pamilya.
Simulan natin sa ating mga kamag-anak. Simulan natin sa ating mga katrabaho. Simulan natin sa ating mga empleyado. Ang mensahe ng kabanalan at awa ng Diyos ay dapat marinig ng lahat, lalo na sa mga nasa laylayan o nasa ibaba. Sabi nga sa atin ng Mark 16 verse 15. Mark 16. Verse 15. 16, 15. Wait lang po. At sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo humahayo sa buong mundo, ipaparangal ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Yeah. Habang tayo nasa mundong ito, pakilala natin si Lord Jesus Christ. Ibahagi natin kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Mga kapatid, ang pagiging Kristiyano ay hindi lang tungkol sa paniniwala. Tungkol ito sa pagbabago ng puso ng bawat isa. Habang tinatanggap natin ang kabanalan at awa ng Diyos, mga kapatid, tayo po ay nagiging instrumento ng ating Panginoon Diyos para madulot ng pag-asa sa mundong ito. Sabi nga, di ba, tayo ay mga walking Bible. Kaya dito sa ating pagtatapos, mga kapatid, ang mensaheng ito mula sa Luke 1:49 ng Magnificat ay hindi lamang po kwento ng nakaraan. Ito'y buhay sa salita ng Diyos para sa atin sa ngayon. Tulad ni Maria, tayo tinawag na una, sumamba ng may paggalang sa ating Panginoon Diyos na banal. Ikalawa, manalig ng walang pag-aalinlangan sa kanyang kapangyarihan. At huli, makisangkot sa kanyang misyon ng pag-ibig at justisya. Paano nga ba tayo magiging bahagi? No? Iba-iba ang ating tungkulin. No? Maraming paraan para maging kabahagi ng misyon na ito. No? No? Katulad ng halimbawa, kung gusto mo makibahagi, i-share mo ang video na ito. Kung sa palagay mo ay ito ay nakatutulong o makatutulong sa iyo at makatutulong sa ibang tao, naging bahagi ka ng mission na ito. Habang ginugunita natin ang kanyang mga dakilang bagay o dakilang bagay na ginawa ng Panginoon Diyos, huwag nating kalimutan. Ang Diyos na nagliligtas o nagligtas kay Maria ay iyon din ang Diyos na nagligtas sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Sa kanyang kabanalan, tayo'y hinugot mula sa kasalanan. Sa kanyang awa, tayo'y ginawang bagong nilalang. Kaya nga po tayo tinawag na born again. Kaya saan man tayo dalhin ng buhay, sa tagumpay o pagsubok, sa kagalakan o lungkot, itaas ang kanyang pangalan. Ipamuhay ang kanyang kabutihan at ipagpatuloy ang awit ni Maria. Sabi nga doon, pinupuri ng aking kaluluwa ang Panginoon. Hanggang sa muling pag-uusap, mga kapatid. At dahil yan, nais ko po namang ibigay ang bahaging ito sa aking partner. Paumanhin. Maraming salamat sa Panginoon sa ating mga natutunan ngayong araw na ito. Praise God. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Panginoon sa atin at napakadakila ang kanyang pagmamahal niya sa atin. Kahit na hindi tayo karapat-dapat sa kanyang pagmamahal, minahal at pinili niya tayo. Napakapalad po natin. Sapagkat lahat ng ating kasalanan ay natubos na sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya wala po tayong dapat na ipagmalaki sa anumang ating mga sitwasyon. Sapagkat ang lahat ng meron tayo ay pinagkatiwala lamang sa atin. Kahit na ang sarili po nating buhay ay hiram lang din natin. Kaya dapat po nating pahalagahan, alisin natin ang mga luma nating pagkatao upang makapasok ang ating Panginoon. Mag-aral po tayo ng mga banal na salita at magagawa natin sumunod sa ating Panginoon. Kung ating pong maunawaan o ating iisa sa puso
ang kanyang sakripisyo sa atin. At kung malalaman lang po natin at uunawaing mabuti kung gaano ang sakripisyong binigay sa atin ng ating Panginoon. Maintindihan din po natin kung gaano po tayo niya kamahal. Iba po yung naintindihan mo sa isip, iba rin po yung naintindihan mo sa puso. Mas maganda po kung naintindihan mo sa puso sapagkat ang pagmamahal po na nanggagaling sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating espiritu ay maibabahagi natin sa iba. Kung tayo po ay minahal ng ating Panginoon, kayang-kaya din po natin siyang mahalin sa puso, hindi lang po sa isip. Kasi kapag po sa isip, alam ko mahal ko ang Panginoon, pero hindi tayo sumusunod. Iba po yung galing sa puso. Sapagkat kung mamahalin po natin ang ating Panginoon, kung pag-aaralan natin, isa sa puso natin ang kanyang mga sakripisyo sa atin, magagawa po natin ang napaka-imposibleng bagay. Yung mga taong hindi ka mahal-mahal ay matututunan nating mahalin. Ma-share natin sa kanila. Sapagkat tayo nga na tao na hindi ka mahal-mahal sapagkat napakarami nating kasalanan, napakarami nating mga ginagawa na hindi karapat-dapat, na hindi nakikita ng tao pero nakikita ng ating Panginoon. Wala po tayong maitatago kahit na katiting sa ating Panginoon sapagkat ang Panginoon po nakikita niya, nalalaman niya yung mga bagay na ginagawa natin. Nasa isip pa lang po natin ay alam na ng ating Panginoon kung ano yung mga iniisip natin at ating mga gagawin. Kaya wala po tayong dapat ipagmalaki. Sa Panginoon lang po ang kapurihan. Sapagkat ang patuloy po nating purihin ang ating Panginoon sapagkat napakadakila ng kanyang ginawa para sa atin. Wala pong kahit sino man makakapantay, kahit sino mang iniidolo mo dito sa lupa, hindi po gagawin na mamamatay siya ng dahil sa kaligtasan mo. Kaya ikaw na lang. Sasabihin sa'yo, ikaw na lang. Kaya po talagang isa puso po natin ang kadakilaan ng Panginoon na ginawa sa atin. Kung tayo po ay nag-aantay pa sa kanyang pagbabalik, binibigyan pa po tayo ng ating Panginoon na baguhin natin ang ating mga dating gawi at yung mga kamag-anak natin na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon at yung mga kakilala natin, i-share po natin sapagkat mas maganda po na maraming maligtas kasi dalawa lang po talaga ang pupuntahan ng tao impyerno at saka ang langit. Mas maganda po ako na sama-sama tayo sa langit kasama ng ating Panginoon. So yun lamang po, tayo po ay patuloy na manahan sa presensya ng ating Panginoon at patuloy po tayong magpalakasan sa isa't isa sapagkat tayo po ay kailangan natin palakasin ang bawat isa sapagkat meron po mga nanghihina na hindi natin nalalaman sa pamamagitan po nitong programa natin ito, nitong live na ito, pwede po natin siyang i-share at kung sino man po ang makakapanood or makakakita nitong live na ito, maaari pong mabago ang buhay niya. So, yun lamang po. Mag-ingat po tayong lahat. God bless po. Amen. Praise God. So, kung gusto mo makibahagi ng mission na ito, please do like and share. No? Do like and share. Sabi nga doon. Kasi ay isang, again, hindi po ako nagmamayari ng message na ito. Hindi ang ating Panginoon Diyos. At dapat din po natin ibahagi. Dahil yan po ang layunin ng salita ng ating Panginoon Diyos. Ang mahibahagi po ito sa bawat isa sa atin. At ngayon, nais naman po nating pasalamatan ang ating mga kapatid online. At tayo po ay dumako dito at ang mga nasa unahan po natin ay ang mga nasa unahan po natin nandito sa aking comment section. Hindi ko alam kung ito ay pagkakasunod-sunod. Basta kung ano na lang po yung nandito. Ipinangunahan po tayo ni Ate Nanay Gloria mula po dyan sa Bulakin, Chaong. Sinundan po tayo ng aking
ang aking Kuya George Pios mula po sa Bacolod City, no? Ang Kuya George Pios. At syempre, batiin natin ang pamilya ni Nanay Gloria at ni Kuya George Pios. Yan. At sinundan po din mula po sa pamilya ng silang Artiliaga. Diyan ulit sa Bulacan, Chao. Kasama po natin ang aking Kuya Chris, no? Yan. At yan, isang okay. Kasama rin po natin at batiin na natin ang buong pamilya, mga dito. Yan, si Mark Anthony, Jerome, sabi nga dito kay Joseph, Bernadette, Kaneyama, yan. Mula yan kay Ate Iglo at kay Kuya Chris, kay Julius, yan. At ito kagalingan ni Ayan, tama ba? Ayan, Kuya Chris, Ayan Bautista, no? O Ian. Parang nalimutan ko na kung anong tamang pronunciation nito. Ayan ba yan? O Ian? Kung ano man yan, basta yon, kagalingan ng prayer request ni Kuya Chris, kagalingan ni Marie Claire Rebo, yan, kagalingan ng may karamdaman, sabi nga rin ni Nay Gloria, yan, siyempre ang Chakinay, Gloria Alejandrino, Jezebel, Josie, yan, Kuya Victor, kalakasan ni Joseph, yan, yan, kagalingan ni Wenny Mercado, yan, Wenny Mandigma, dalaga pa rito ang aking asawa. Joke lang. Okay, at yan, kasama rin po natin mula sa Villa Escudero. Yan, si Nay Winnie Patual. Yan, salamat din Nay Gori ng prayer ng pag-iingat para kay Kyle, kay Casey at kay Pastor Eds. Yan, pag-iingat kina Maria, Lorena, Jerome, Anthony, Julius, Ella, Gabi. Ayan, mga nasa abroad. Yan, pag-iingat din kay Ian, no? Yan, sa aming kapatid na ito. Pag-iingat sa nalalapit na panganganak ni Tiff, no? Yan. Kalakasan ni Kuya Chris, siyempre. Yan, as always yan. Lagi natin, kalakasan din ng lahat, Pag-iingat, no? Sa Andal family, Nonoso, Go family, De Los Santos, Talavera, no? At yan, kalakasan ni Ate Winnie, Marta, Nanay Lina silang, sa operasyon niya, yan. At syempre, ito kasama pa rin natin, hindi ko alam kung natulog na ito, si Chris Aquino namin, si Maria Bunalos, yan. Kasama rin po natin, yan, mula sa Dubai, yan, kasi kagabi kasama rin namin sa Bible study ito. Yan, salamat po. Getgano Mercado Family, salamat Nay Winnie. Artiliaga silang, yan, pagbati ni Nay Winnie. Yan, at sino pa ba? Yan, kasama rin natin from Santa Rosa, Laguna, ang aking kapatid, si Caroline Mercado. Yan, at sa Tarlac naman, kasama natin si Ate Tina, ang ex-girlfriend ng aking partner, si Architect Arnel, kasi asawa niya na ngayon. Yan, si Ate Tina, si Apong Tina Capadosa. Batiin natin ang buong Capadosa. At syempre, ang aking kapatid, ang aking matalik na kaibigan, at yan, ang Biray family, yan, kasama natin ngayon si Brother Mike, Brother Mike Biray, the third, isang mapagpalang umaga sa iyo kapatid, at kagalakan. Ayan, pag-iingat po kina Chris, yan, at kay Ben, salamat po yan sa ating mga kasama dyan sa gumagawa sa ating church ngayon. Yan, sa pag-aayos natin. Yan, at yan, siyempre nakikinig din yung mga yan. Siyempre lahat naman ng nasa site natin, saan mang site mapunta, ay matik po yan na nakikinig ng mensaheng ito. Okay, so yan, kasama rin natin siyempre ang aking magandang nanay mula dyan sa Santa Rosa, Laguna. At batiin na natin ang Getgano Mercado. Kasama po ako doon. Yan. Sabi nga ng nanay ko, thank you Lord for the protection and love for all of us. Especially to my whole family. Yan, kasama kaya ako doon.
Siyempre. Yan. Okay, sabi nga ni Gloria, to God be the glory. At siyempre, muli kasama natin ang manager ng St. Peter. Yan, kasama po natin si Ma'am Hazel Esmundo at kapatid din po natin yan sa Panginoon. At batiin natin ang kanyang buong pamilya at ang kanyang anak na maganda. No? I think graduate na siya, no? Yung anak niya. No? At yan, anyway, so sino pa? Okay. Okay, siyempre kung nandiyan si Brother Mike, siyempre kasama rin natin ang kanyang may bahay, si Sister Grace Birayan. Ingat sa pagmamaneho, sis, at palagi kang ingatan ng Panginoon. Yan, at pagbati rin natin sa Bumbane Malasmas family. Yan, ibinahagi. Yan, okay. Isang praise be to God po. Yan, ingatan din po si Kate Rus sa pagmumotor. No? Amen. At syempre kasama rin natin si Nurse Abby, ang ating kapatid mula po sa US. Yan. Yan. At lagi rin po nating kasama. At yan, isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Yan. Okay. God's morning. Okay, walang hanggang papuri sa Panginoon. Sabi nga ni Nay Gloria, Amen. Praise God. Sabi ni Nay Winnie, yan, glory to God. At ng lahat dito. Yan, kasama rin po natin ang Nunoso family. Una ni Ate Nela. Yan, God's morning, everyone. And that's all. Dito sa ating comment section. Parang, yan. At ganun pa man, tayo po ay manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa aral na ito mula po sa Luke 1 verse 49 na pinamagatang The Holiness of a Merciful God. Tunay na, Panginoon, ikaw ay maawing Diyos at sa iyong patnubay, sa iyong gabay, ipinapakita mo, Panginoon, na tapat ka sa iyong pangako, na ikaw ay makapangyarihan, ang iyong katwiran ay patuloy na sapat at ganap, Panginoon, sa aming kakulangan, sa aming kasalanan, sa aming buhay na ito. Ikaw lang ang makasasapat ng lahat ng ito. Kaya po kami nagpupuri at nagpapasalamat. Turuan mo kami, Panginoon, na magkaroon kami, Panginoon, ng attitude ng katulad ng Magnificat, na kami po ay magkaroon ng kagalakan sa aming paglapit sa iyo, sa iyong kabanal-banalan, sa aming pananalangin. Lord, ay maranasan po namin yung presensya, Panginoon, na hindi lang po namin basta sinasambit ang panalangin, bagkus, Panginoon, ito po ay pagkakataon namin na makapasok sa iyong presensya, sa iyong kabanal-banalan, Lord. Na kung kami po, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na nananalangin, maging ito po ay isang seryosong papasakop namin sa iyo, na ikaw yung Diyos na siyang aming Panginoong pinupuri, sinasamba, at sa aming sitwasyon, Panginoon, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at kagalakan sa lahat ng balita, lahat ng aming nararanasan. Dahil ikaw yung Diyos na kailanman ay hindi magbibigay sa amin, Panginoon, ng kapahamakan. Dahil ang plano mo sa amin laging mabuti. Kaya nga, Panginoon, sa araw at oras na ito, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong divine protection sa bawat isa na narito, Panginoon, at sa mga kapatid namin na wala pa at makikinig pa lang, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay naniniwala, nananampalataya for your divine protection, divine healing, especially, Lord, sa aking asawa, kay Chakina, at sa lahat ng mga nabanggit, Panginoon, na mga kapatid, kay Kuya Chris, Lord, kalakasan sa bawat isa sa amin, Panginoon. At patuloy na ikaw, Panginoon, yung Diyos namin na sinasamba noon, ngayon, at magpakailanman. At sa buhay namin ito, Panginoon, patuloy mo kaming turuan, Panginoon, na manindigan, kumapit sa iyong pangako, Panginoon. Na anuman ang aming kaharapin, bigyan mo kami ng kalakasan upang kami, Panginoon, ay hindi mawaglit at hindi man lupaypay sa panahon ng pagdurusa, sa panahon ng pangamba, Panginoon. Ikaw ang Diyos na patuloy na magkaloob sa amin ng kalakasan, patnubay at gabay. Again, O God, we thank you and we praise you sa lahat ng ito. Ikaw lamang po ang pinupuri. Maging bahagi po kami ng iyong misyon. At sa iyong kalooban, mangusap ka sa bawat isa kung paano namin gampanan ang misyon na ito. Ang misyon na ikaw, Panginoon, ang aming sinusunod. Ang misyon, pakikibahagi namin sa misyon mo. Ang misyon mo na iligtas ang sangkatauhan. Iligtas ang bawat nilalang na wala pang relasyon sa iyo.
tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Muli, Panginoon, ito po'y aming dalangin. Kung kami man po ay gagamitin mo, your will be done, Panginoon. And this I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ died. Christ has risen. Christ will come again. And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.